Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kumusta ang bagong kasal? Tanong ng mama niya na makabalik sila sa hasyenda. So tired pa ma. Humalik siya at yumakap sa ina. I was 7 younger when your father and I got married. Pero bakit pakiramdam ko hindi ka pa dapat ikinasal? Wala nang bawian ma, pumayag na kayo eh. At hindi mo na gustong mahiwalay sa asawa mo, hindi ba? Pinamulahan naman siya ng mukha sa tudyo ng ina. Nakikita ko kung gaano karomantiko si Papa at hanggang ngayon nakikita ko pa rin yun ma. Noon ko pa pinapangarap na sana'y ganoon din ang mapangasawa ko. At nagkatotoo ang pangarap mo? Nung una'y nagdududa pa ako na kaya ka niyang mahalin katulad ng pagmamahal namin sa'yo. Alam mo naman na ikaw ang prinsesa dito sa bahay, hindi ba? Gusto namin ng papa mo na makahanap ka ng lalaking mag-aalaga sa'yo hanggang sa pagtanda mo. Mahal niya ako ma. Alam ko na yun ngayon. Nakita ko kung gaano niya kagustong paluguran ka. At hindi naman siya inaprubahan ng papa at lolo mo kung hindi nila nakikita ang katangian ng isang mapagmahal at matinong lalaki. At masaya ako para sa iyo anak. Salamat ma. Malaking bagay kay Leo na makuha niya ang suportan nyo sa relasyon naming dalawa. Basta hindi na kayo lalayo ha. Kauuwi mo lang galing Paris. Hindi pa nga namin nasusulit ang pamamalagi mo dito sa bahay. Of course ma. And this house is mine. Kinikilig niyang wika rito. Ibinigay na sa akin ni Lolo ang bahay na to bilang nag-iisang apo na babae. Pumayag naman kasi ang Uncle Albert mo at ang Uncle Almira mo. Ang kabilang mansyon naman ay mamanahin din naman iyon ni Amanda pagdating ng panahon. Nasaan ho si na papa? Nasa planta pa. Inaayos na problema roon. Puntahan mo na ang lolo mo dahil kanina pa tinatanong kung dumating ka na. Anong dinner natin mama? Nagpaluto ako ng masarap na inihaw na tuna. Paborito yun ng asawa mo. Aba, at paborito pa niya ang hinanda ninyo imbes na paborito ko? Kunwari ay nagtatampo siya. Ang papa mo ang nagpaluto nun. Magiinuman yata sila mamaya sa pool. Kasama ang kapatid mo at mga pinsan mo sa kabila. Hindi sila nakapagbanding noong gabing kasal ninyo dahil bumalik na kayo sa Baguio. Naisip ko lang ma, bakit hindi kayo magbakasyon doon sa golf club? Ang ganda doon para makapag-relax naman kayo ni Papa. Sure, bago umalis ang kapatid mo papuntang Maynila, yayayain ko ang papa mo. Masyado ng workaholic eh. Okay ma, sabihin ko kay Leon para maabisuhan niyang staff roon. Nasaan nga pala ang lolo? Nasa pool na, naghihintay na lang sa papa at ang Uncle Albert mo. Tinungo niya ang pool at puntahan ang lolo niya. Tuwang-tuwa ito na makita siya. May princess. Inalahad ka agad dito ang braso. Hindi pa man siya nakakalapit dito. Agad siyang humalik at yumakap sa abuelo. I miss you, Lo. Siya nga ba? Sa palagay ko hindi eh. Tudyo naman ito sa kanya. Lo naman, syempre na-miss ko kayo. Sige na nga, nasaan si Leon? Nasa itaas pa ho, nagsishower lang sandali. At his room or yours? Sa kwarto ko ho, bakit lo? Nice one. Mukhang siya ang sunod-sunuran sa iyo ah. Isang halakak naman ang pinakawalan niya. Pero hindi ganoon ang pag-aasawa ha. Wika ng mama niya na dala ang tray ng prutas na ipinatong sa long table na malapit sa pool. Kailangan minsan, sundin mo rin ang asawa mo, lalo na't siya ang padre de pamilya. Mas malaki naman kasi ang kwarto ko kaysa sa tinutuluyan niyang guest room ma. Katwira naman ni Carla. Ang dami kong ililipat na gamit kapag ako ang mag-a-adjust ng silid. Sa ibang bagay naman ang sinasabi ko, kung silid lang ang pag-uusapan, ay hindi na ipakikipagtalo ng asawa yun sa'yo. Nariyan na ang papa mo, tawagin mo na si Leon para bumaba rito.
Umakyat siya sa silid at naabutang sinisinip ni Leon ang gamit nila na dala mula sa Baguio. Isa sa hinahangaan niya sa asawa ay hindi nito inuutos sa katulong ang pagliligpit ng gamit sa kwarto. Bihira itong tumawag na kasambahay para mag-utos ng kung ano-ano. "Hi love, are you done?" "Yap." "Nariyan na ba si Papa at Uncle Albert?" "Si Papa lang." "Okay lang ba sa'yo na kwarto ko ang gamitin natin? Imbes na kwarto mong gamit dati?" Naka-pastel color ang combination ng peach at pink ang wallpaper sa silid niya. "Of course. Why did you ask? Gusto mo bang ipabago ang pintura?" "Wala na akong pakialam kung anong kulay ng wall. As long as malapit ka sa akin at napapasigaw kita kapag may ginagawa ako sa'yo." Kumindot ito sa kanya na inirapan naman niya nakangiti. "Isinisingit mo pa talaga yung ano? Ano naman kasi ang problema kung yang kulay ng silid natin? I'm not a ghostic husband, my dear wife. Kahit palagyan mo ng bulaklak sa lahat ng sulok ay hindi ako magrereklamo. Aanga lang ako kapag yes or no lang naman ang kailangan ko. Dami mo nang sinasabi. Bumaba ka na dahil hinahanap ka na ni na Lolo. Sabay na tayo." Inabot nito ang kamay niya para mag-holding hands. Silang papunta sa pool area. Naroon na rin ang Uncle Albert niya at ang asawa nito at mga pinsan niya. Matapos ang hapunan ay nagpalangoy tuloy siya sa pool dahil nag-aaya ang pinsan naman niyang si Amanda. "Next week nang alis ko, ma." Narinig niyang wika naman ni Red nang kumustahin ng ina ang pagpasok nito sa eskwelahan. "Maghahanap pa kasi ako ng magandang university." "Sa Princeton ka nalang pumasok. Doon kami nagtapos ng kapatid ko. May kondo akong malapit doon na hindi naman natitirhan." Suhestyon naman ni Leon. "Nakakahiya naman bayaw. Kapag uuwi kayo doon ni Carla sa Maynila, wala kayong matutuluyan. Napakalaki ng bahay ni Dad at 3 lang sila nila ni Mama at ng kapatid ko. My place is good. Puntahan mo para makita mo, then you decide if you want to rent your own. Maganda ang security doon at kakilala natin ang admin ng kondo. At para mapalapit ka na rin sa mansyon ng mga agwas." Wika naman ng papa nila. "Mas mapapanatag kaming lahat dito kapag malapit ka lang sa tinitirhan ng Uncle Bernard mo." "Sure." Pagpayag naman agad ni Red. "Ibigay mo na lang sa akin ang address bayaw para mapuntahan ko." "Bakit parang nakabihis ka? May lakad ka ba after dinner?" Usisa niya sa kakambal. Nakakaka-shorts kasi ito, pero naka-topsider. Bagay sa isinusuot lang nito kapag pupunta sa bayan o ibang lakad na walang kinalaman sa asyenda. "Magkikita lang kami ng friends ko. 2 kami ni Joshua ang aalis papuntang Maynila." "Gabi na anak. Hindi ba pwedeng ipagpabukas yan?" Tanong naman niya. Umahon siya sa pool at kinuha ang roba na nakasabit sa silyang inuupuan niya kanina. "Oo nga naman. Bakit hindi mo nalang ipagpabukas?" Segunda naman niya. "Nagkakasayahan tayo dito tapos aalis ka. Bukas na yan." "Sandali lang ako. Babalik din naman ako kaagad. May kakausapin lang ako dyan sa bukana ng hasyenda." "Dyan lang sa bukana ng hasyenda? Nakagaya ka ng ganyan? Baka may date. Hayaan mo na." Sulsul naman ang Auntie Almira niya. "Anong oras ka pa uuwi?" "May kalahating oras lang siguro ako roon." "Kung hindi naman importante ay huwag ka nang umalis, Red." Dagdag na komento naman ng Uncle Albert niya. "Hindi pa natin alam kung sino ang nanabubutahe sa ating kumpanya. Delikado kung maglalabas kayo ngayon, lalo na't walang gaanong tao sa labas. Tatawagan mo na lang kung sino man niyang kausap mo para sa telepono na lang kayo mag-usap. O kung mapilit ka, sasamahan ka namin ni Leon." Hindi rin niya alam kung bakit siya kinakabahan sa tinginan ni na Leon at ng papa niya. Kaya't kung magpupumilit si Red, ay sasamahan talaga ni Leon para masiguro na ligtas ang kapatid. Hindi naman nagpumilit si Red na lumabas. 11:00 na halos natapos ang kwentuhan ng mga kalalakihan. "May problema ba sa planta, love?" Tanong niya na magkatabi sila ni Leon sa kama. "Nothing your father and I can handle, love." Tumagilid si Leon habang nakatingin siya sa kisame. "You're not telling me everything. Because there's something I want to do than storytelling my wife. Marami namang araw para pagkungentuhan iyon." Pilyo nitong wika bago inangkin ang mga labi niya. "Bakit bago yata lahat ng security personnel natin?" Nagtaka siya dahil iba na ang nagbukas kanina ng gate pagdating nila.
At ngayon iba na rin ang nasa labi ng opisina. Kahit ang nakakasalubong niya mga gwardya ay hindi na pamilyar. Nag-request kasi ako ng panibagong security agency, katulad ng gamit ng main branch. Hindi mo pa rin sinasagot kung bakit, Leon. Bakit kailangan silang palitan? Kaya dito kumukuha sa papa ng security agency ay para makapag-provide ng trabaho sa mga kababayan natin dito. I don't want to scare you, love. At hindi pa naman tapos ang investigasyon. Pero may hinala kami na bukod sa isang empleyado na sumasabotay ng production natin, may kasabwat na gwardya ang taong iyon. Ano ang motibo nila para gumawa ng kaguluhan dito? We don't know yet. Kasalukuyan pa lang gumagawa ng investigasyon ang mga pulis at nag-request na rin ako ng ipa-polygraph test ang buong security group na naka-duty sa atin sa loob ng 2 buwan na nakalipas. Kailan ba nagkaroon ng ganitong insidente ng pananabutahe? Hindi namin matiyak. Siguradong pinalipas muna ng ilang panahon na mabuo ang tiwala namin sa mga tauhan na yon bago sila gumawa ng kalokohan. Sa matagal na panahon ay wala naman nangyaring aberya sa produksyon kahit may mga bagong empleyado na inihire tayo. Binuksan niya ang drawer saka inilabas ang isang maliit na envelope. Kanina yan natanggap iyon na nakasingit sa ilalim ng pintuan na hindi mapapansin kung hindi lang madadaanan ng mga mata niya. What is this? A simple best wishes card, pero walang nakalagay kung kanino galing. Kumunot naman ang noo ni Leon. Kailan mo nakuha ito? Kanina lang pagpasok ko dito sa opisina. It's just weird to receive such card without a sender. Kung gayon ay nandito pa ang hinahanap nating tao. Naglagay na kami ng mga bagong CCTV sa bawat sulok ng building na ito. Makikita natin kung sino ang naglagay niya sa pintuan ng opisina mo. Hinawakan naman ni Leon ang kamay niya nang lumabas sila sa silid. Pagpunta nila sa silid ng security personnel, kung saan may kopya ng CCTV na nakakalat sa buong planta at sa opisina. Hi pa! Humalik siya sa ama na hindi niya naabutan kanina sa almusal dahil naglibot na ito sa bukid kasama si Red. Sa susunod na linggo na ang alis ng kakambal niya para mag-aral sa Maynila. What are you doing here? I-review ko lang po ang kopya ng kuha sa koridor ng opisina ng asawa ko pa. Wika naman ni Leon na kinausap ang nakatalagang security roon. Gusto ko makita kung sino ang mga dumaan sa koridor na yan sa mga panahong wala kami. Simula noong isang araw dahil may kinalaman sa kasal namin ang mensahe na nasa card. Sumunod naman sa utos ng security personnel. Ilang sandali pa ay pinapanood na nila ang kopya ng CCTV. Sino ang janitor na yan? Tanong ni Leo nang ipinareview niya ang paglilinis ng isang janitor sa tapat ng opisina niya. Pagkatapos ay yumuko ito at may isiningit ng papel sa ilalim. Tiyak niyang iyon ang card na natanggap niya kanina. Nakatalikod ang lalaki sa kamera. Tiyak na alam nito kung saan nakapwesto ang CCTV. Bumaba na lang ito sa hagdanan ay hindi pa nila nakikilala kung sino yon. Naka-jacket ito na may hood at nakamask. May uniform ang mga janitor dito. Hindi ho ba? Tanong naman ng gwardya. Bakit naka-jacket ang isang to? Hindi siya janitor kung hindi nagpapanggap lang. Sagot naman ni Leon. Kung hanggang ngayon ay nakakapasok pa siya sa compound na ito, tiyak na isa siyang empleyado ng kumpanya. Pag-aralan niyo lahat ng pumapasok sa gate na naka-jacket na may hood. Wika naman ang papa niya. Kailangang mahuli ang taong yan sa lalong madaling panahon dahil bantayan sa kaligtasan natin lahat. Leon, don't leave my daughter alone. Kung pwedeng huwag mo muna siyang pumasok hanggat hindi pa na-identify ang suspect, mas makakabuti sa kanya. Pa, I can manage myself. I still know my martial arts. Hindi niyo ko kailangang alalahanin. What if that guy has a gun? Ibig niyong sabihin, hindi niyo ini-inspect ang mga pumapasok sa planta kung may baril o patalim na dala? Of course we do. Pero hindi natin kilala ang kalaban. Kung ano ang kaya niyang gawin at kakayahan niya bilang kaaway. I don't want to risk your life or anyone's life in this company. Sumunod ka na lang, anak. Mag-iikot ako ngayon pa. Gusto kong makita kung sino-sino ba ang mga tauhan dito. Wika niya sa kabila ng bili ng ama na kailangan niya mag-ingat at magpasama kay Leon sa lahat ng oras. Magpasama ka sa asawa mo. Araw naman pa at nandito tayo sa loob ng kumpanya. Sabihin niyo na lang sa security na sundan ako ng palihim.
para hindi makahalata kung sino man niyang gustong sirain ang katahimikan natin dito. Bakit hindi mo nalang sundin ang papa mo? Giit naman ni Leon. Relax, I can take care of myself. Huwag ninyong ipahalata na nagagambala tayo at nanginginig ang tuhod. Nang lumabas sila sa silid ay tumuloy siya sa planta para bisitahin ang production. Marami nang ang bagong tauhan pero marami pa rin ang datihan. Gusto man niyang basahin ang nasa mata ng mga ito ay mahihirapan siya. Kararating lang niya mula sa ibang bansa. Karamihan ng mga tauhan ay hindi talaga makakatingin ng sa mata dahil nahihiya. Ang ilan naman ay magbibigay ng sulyap kapag nakatalikod na siya. Wala ba kayong bagong lead o idea man lang kung bakit may ganitong pagbabanta sa production natin? Tanong niya kay Leon bago sila umuwi ng bahay. Si Papa lang nagsabi sa akin pero hindi pa naman kumpirmado. Kahit ang papa mo ay hindi pa rin kinukonsidera ang ideyang iyon. What idea? The Tantoco Distillery. Ang alam ko nabanggit ko na sa papa at sayo. According to Dad, the owner was obsessed with your father. Naging banta siya sa kaligtasan ninyo ng mama mo dahil buntis na ang mama sa inyo noong nagkaengkwentro sila ni Divina. Hindi ko maintindihan. Bakit niya sasayangin pa ang oras niya sa atin kung mahigit 20 taon na nakakalipas? Some people are capable of doing evil things. They don't get even through their lifetime, sweetheart. Do you know Zia Alonte? Ilang taon siya na itakas at nailayo sa pamilya dahil sa paghihiganti at kabaliwan sa pag-ibig. Pero wala pa naman tayong pruweba na may kinalaman na ito sa nakaraan nila, Papa, hindi ba? Hinihintay pa natin ang investigasyon ng NBI. Baka naman may naagrabyado kang babae noon na nanggugulo ngayon. Why would someone send wishes on our wedding? Ibig sabihin ay nakasubaybay siya sa nangyari sa ating dalawa. I don't think so. Agad na umiling naman sa Leon. Paano kung babaeng yun ang babaeng naghahabol sa'yo, dati na nag-akusa sa'yo na nabuntis mo? Sa kaisipang iyon ay bigla siyang kinabahan. Hindi na gustong isipin na may anak si Leon sa iba. Napatunayan ko na hindi ko anak ang bata, sweetheart. Masisiguro ko na walang kinalaman sa nakaraan ko ang pananabutahe ngayon. Nang paalis na sila sa parking lot, ay nahagilap na mata niya ang isang lalaki na nakatayo sa isang malaking poste sa planta. Mula sa side mirror ay tinapunan niya ito ng tingin. 6 o'clock, Leon, but don't be obvious. Ano yan ang ibig sabihin ay tumingin ito sa likod. He doesn't look familiar. Ano ang nakita mo? Nakita kong sumilip tapos ay nagtago sa poste. Ipakuha mo ang file kay Lisa. Bukas na bukas din. Can you remember his face? Yes. Naaalala ko rin kanina na palagi siya nasa likod ng isang malaking poste. Hindi ko lang gustong pansinin dahil halos lahat naman ng makakasalubong ko'y nahihiya sa akin. Naging pala isipan tuloy sa kanya kung sino ang maaaring magdala ng banta sa kaligtasan nilang lahat. Pagdating sa bahay ay nag-research siya tungkol sa Tantoco Distillery, lalo na tungkol kay Divina Tantoco. Gaano ba ka-obsess ang babaeng ito noon kay Papa Ma? Tanong naman niya sa ina. So obsessed. At tila nababaliw na siya, anak. Pinagtangkaan nila mag-ama na sirain ang pagsasama namin para maging asawa ni Divina ang papa mo. At may mamahala sa distillery nila. But your father never cheated on me. He didn't even consider dating her. Pinakasamahan lang niya, alang-alang sa paglago ng kumpanya dahil may shares doon ang papa mo. Hanggang sa pagtulog ay dala niya ang kalalahaning iyon tungkol sa banta sa kaligtasan nilang lahat. Where are you, Carla? Tanong ni Leo na gusto yatang sumigaw dahil wala pa siya sa bahay. Binyag ng kaibigan niya at nagkayayaan na mag-inuman. Ayaw siyang payagan ni Leon pero nagpumilit siya. Hindi rin siya nagpasama dahil maraming trabaho sa planta. Ang kaso napatagal ang kwentuhan nilang magkakaibigan. Dahil umuwi na rin si Apple at ang pamilya nito. Pauwi na ako, love. Bagamat nakainom na ay hindi naman siya lasing. Kaya panigurong makikipagkarirahan siya. Pauwi pa lang? Inaasahan kong nasa pintuan ka na. Halos sumubas si Leon sa telepono sa inis. Relax, 9:00 pa lang. Kung sa Maynila ay hindi ko kukwestiyonan. But this is the province, Carla. Wala nang tao sa kalsada ng ganitong oras. Kung hindi masasamang loob. Nakakalimutan mo na ba that someone was trying to sabotage the company?
Okay, I'm coming. Huwag mo na akong sermonan. Binilasan niya ang takbo sa highway dahil nag-iisa lang naman siya nasa kalsada ngayon. Kapag ganitong oras ay bihira na rin ang sasakyan sa bahaging iyon ng La Union. Where exactly are you? San Pascual. Meet me on the road. Sasalubungin mo ako? That waste of time, Leon. Kalahating oras nandiyan na ako. Hindi pa nakakasagot si Leon sa kabilang linya ay biglang may sumulpot sa harapan niya na isang lumang sasakyan. Sa pagkabigla ay nakabig niya pa kanan ang kotse na lumikha ng matiginting na ingay ng gulong. Shit! What's that, Carla? Binitawan naman niya ang telepono para makapag-concentrate. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan. Hindi rin siya tumigil sa pagbusina para makatawag ng atensyon. Kinapa rin niya ang baril sa compartment na inilagay niya sa likod ng baywang. Hindi niya nakita ang sasakyan dahil sa bilis ng sports car niya. Guting na nadala niya ito sa kasa bago gamitin. Binagala niya ang takbo baka sakaling makakuha siya ng ibang impormasyon. Isang itim na Toyota Corolla pero wala iyong plate number at iisa ang nakita niyang driver sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam kung sadyang pagharang sa kanya sa intersection kanina o hindi lang inaasa ng driver na may iba pang sasakyan sa kalye. Huminto siya sa isang convenience store para bumili ng tubig. Kung masamang loob iyon na may pakay sa kanya ay hindi na ito magtatangka ngayon dahil may mangilan-ngilan na tao sa parting iyon ng San Pascual. Naghintay siya sandali baka sakaling dumaan ang sasakyan sa kalsada at makilala niya kung sino ang driver. Pero makalipas ang 5 minuto ay wala siya nakitang kahit na anong sasakyan na kahawig ng kanina. Carla? Mikael? Anong ginagawa mo dito sa San Pascual? Gabi na. Galing ako kina Des. Classmate ko noong high school. Binyag ng anak niya. Ikaw, dito ka ba nakatira? 2 blocks away. Naubusan kasi ako ng maiinom. Ipinakita nito ang 4 na bote ng beer na nakalagay na sa plastic. Mag-isa ka lang? Hi, love. Tinig ni Leon na ang nagpalingon sa kanya. Nakabili ka ba ng kailangan mo? Yes. You're right on time. Ang kamay naman ni Leon ay nakapulupot sa baywang niya. Mauna na ako sa inyong dalawa. Wika naman ni Mikael na lumakad papalabas ng pintuan. May dala kang baril? Bulong ni Leon ang luminga baka may makarinig. For my protection, I have a license. Depensa naman niya sa asawa. Tumayo siya at giniya si Leon papalabas ng convenience store. Kinuha nito ang susi ng kotse sa kanya at kaagad silang sumakay. Where's your car? Kalmado niyang tanong kay Leon na ngayon ay salubong pa rin ang mga kilay. Kasama kong si Mang Pablo. Inuuwi na niya ang sasakyan. What happened 10 minutes ago? Narinig ko ang pagsigaw mo. May muntik lang akong makabangga kanina doon sa intersection dahil madilim sa talahiban. Muntik makabangga o sadya kang babanggain. Hindi ba yun ang sinasabi ko sa'yo? Hindi din natin alam yun, Leon. Hindi naman niya ako sinundan at hindi rin naman ako masusundan. The driver was driving an old Corolla. Anong pa naman nun sa sports car ko kung bagong labas sa kasa? At idinadaan mo pa sa biro ang lahat. Inas pa nitong wika sa kanya. Halos gawin ko ng 200 kilometers ang takbo kanina ng kotse ko. Bakit ka pa kasi nagpapanik ka agad? Bagamat kanina ay nagpapanik rin siya, lalo na't wala siyang kasama sa sasakyan. Bukod sa matibay at mabilis ng kotse ko, may dala din akong barel. At hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng lalaking yun. Hindi natin alam kung anong dalang kapahamakan ng lalaking yun, Carla. Sa pamilya namin ay napakarami ng nangyaring pagdukot at pagtatangka sa buhay. Hindi ko gustong mawala ng asawa, pwede ba? Bakit naman? Ganoon ba talaga ako kaganda? Pinaglandas niya ang kamay sa hita ng asawa pero iwinaksi naman iyon ni Leon. Ginagawa mong biro ang lahat. Bakit naman hindi? Buhay na buhay ako, Leon. Ni hindi nga ako nagalusan o kahit ang kotse. Hindi ito mimik ng tahimik na lang na nagmamaneho. Pagdating nila sa bahay ay nasa sala ang lahat ng miyembro ng pamilya. Hi pa, ma. Humalik siya sa mga magulang. Si Red at ang 2 pang kapatid ay naroon din. Thanks to God, you are safe. Tila nahihimasmasa na wika naman ng mama niya. Okay na ako, ma. Matulog na kayo dahil maaga kayong nagigising. At maaga din si Papa at Red sa bukid. Si Leon ay kaagad ang nakaakyat dala ang susi ng kotse niya
Ni hindi nito binati ang mga tao sa sala. Puntahin mo ng asawa mo, mukhang galit sa'yo. Lagot ka. Mahirap magpaamo ng isang leon. Biro naman sa kanya ni Red. Sus, isang halik lang yan. Kumindat siya sa kapatid bago tumuloy sa hagdanan para sundan ang asawa sa silid nila. Pagpasok niya sa kwarto ay madilim ang paligid. Nakabukas ang pintuan sa balkonahe at ang ilaw sa hardin ang nagsisilbing liwanag sa kinaroroonan naman ni Leon. May hawak nitong baso ng alak na inubos ang laman sa kapabagsak na inilapag sa mesa roon. Sorry na. Yumakap siya sa asawa niya at idinikit ang isang pisngi sa likod ng asawa. Simula ngayon, iisang sasakyan na lang ang gagamitin natin. Hindi mo na ako pakakabahin ng ganoon, Carla. Okay. Labag man sa loob ay kailangan niyang sumang-ayon. Her grandfather advised her to be submissive wife to Leon. Tulog na tayo? Nagpapaantok pa ako, mauna ka na. Galit ka pa rin ba? Alam mo ba kung anong unang pumasok sa isip ko nang bigla mong ibaba ang telepono kanina? Halos kapusin ako ng hininga, Carla. Humarap si Leon sa kanya pagkatapos ay iniwan din siya sa balkonahe. Sumunod siya kay Leon na panay pa rin ang iwas sa kanya. Sorry na nga, hindi na ako magpapagabi. At hindi ka naaalis nang hindi ako kasama. Okay, fine. Paano ba ako mabubuhay nang wala ka? Ang tagal kitang hinintay tapos ganun lang yon. You're overthinking, Leon. I can't even imagine. I don't want to lose you. I can't. Pahina ng pahina ang boses nito. Hindi ako mawawala. Papayag ba naman ako na mag-asawa ka ng iba? Biro naman ni Carla at tumayo sa harap ng asawa at ipinulupot ang mga braso sa baywang nito. Tatawa-tawa ka pa. Huwag ka nang magalit. Ito ang gusto kong nagagalit, hindi ikaw. Di naman niya ang pagitan ng hita nito. Sa kakinagat ang ibabang labi niya. Isang marahas na paghinga naman ang pinakawalan nito. Pero ayaw pa rin talagang humiti sa kanya.